Ilang dating magkakaeskwela ang nabiktima ng investment scam kung saan isa rin nilang kakilalang OFW ang nag-imbita sa kanila. Nakatutok si JP Soriano. Naiyak na lang si Eileen, hindi niya tunay na pangalan, nang ikwento sa GMA News kung paano siya natangayan ng mahigit 100,000 piso sa online investment na isa pala umanong scam. Kwento ni Eileen, isang OFW na kabatch sa elementary ang nag-alok sa kanila na sumali sa isang online investment scheme. 50% daw ng puhunan ang kita sa loob lang ng 4 na linggo. Bukod sa 50% na tubo, may libre pa raw na sako ng bigas sa mga sasali sa investment. Nag-umpisa sa 2,000 piso ang ininvest ni Eileen. Pagkatapos ng ilang linggo, nakuha niya ang kanyang investment na may 1,000 pisong tubo. Nagdagdag po ako every week ng pera. Baksak po ako ng baksak ng pera. Kasi nga maganda po yung rolling ng pera, mabilis po. Tsaka dinadaan niya kami sa magandang boka. Dahil dito, hinikayat ni Eileen ng kanyang asawa na i-invest ang ilang taong ipon. Sa kabuuan, umabot sa 107,000 pesos ang naideposit ni Eileen. Pero makalipas ang ilang linggo, hindi na raw nakapagbigay ng payout kay Eileen. At kalaunan, sinabi na raw sa kanila ng OFW na kumukolekta ng kanilang pera na tinakbuhan na siya ng mismong nag-ooperate ng investment scheme. Biglang scam na. Ang dami po namin sir sa batch namin. Niloko niya kami ng ganong kabilis na scam na agad kami. Simot ang pera ni Eileen at ng kanyang pamilya. Nasa 35,000 pesos naman ang ininvest at natangay kalaunan sa isa pang biktima na isang dating OFW. Yun na lang po yung natitira kong pera. Papasapalaran na nga lang po kasi nga po sabi niya legit naman daw po. Bigla rin na po wala. Kaya yun, masyado po talaga kami problemadong lahat. Nakausap na ng anti-cybercrime group ng PNP ang mga biktima. Agad na ring gugulong ang investigasyon sa taong pinagpadalhan ng pera ng mga biktima at ang online investment na ayon sa pulisya ay isang scam. Yung tinatawag po na Bcash, siya po ay nagulog ng makailang beses and then bigla na lang pong nawala yung Facebook page ng investment scam. At hanggang ngayon nga po hindi niya na po mahagilap. Hindi na makontak ng GMA News ang numero ng OFW na tumanggap at umano'y nanloko kila Eileen. Sinubukan rin ng GMA News na kontakin ang kahit sinong pwedeng makausap sa Bcash pero wala na ito sa anumang social media sites. Hinikayat ng PNP-ACG ang iba pang biktima ng kaparehong modus na tumawag o mag-email sa kanilang opisina. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.